Gawa na tayo ng carrot cupcake. Ito naman gagawa tayo ng puto na carrots. Ayan, kasi marami sa amin mga ka-foodie at baka masira. At dito pala sa ating mixing bowl, naglagay lang ako ng 1/4 na butter and then 3 spoon na cooking oil, 3 large egg, vanilla, kunti lang vanilla mga ka-foodie ha, isang patak lang. Tapos ating salt, ayan, may nakasulat na dyan. Gayahin nyo na lang mga ka-foodie. At kung matamis yung sugar sa inyo, yung 1/2 cup, pwede nyo bawasan. And then ang ating carrots, bali dalawa pa lang gamit ko mga ka-foodie, tapos ginadgad ko lang gamit ang gadgaran ng cheese. And then ang ating all-purpose flour, tapos 1 cup milk powder. Any kind of milk mga ka-foodie, wag lang yun ma'am ha. Tsaka hindi na ako naglalagay dito ng bap milk mga ka-foodie kasi yung mga ano ko kasi recipe ko sa puto, pag nagawa ko ng puto nilalagyan ko talaga ng ibap milk para less muna na ating molder bago nyo lagyan ng ating puto butter. Kailangan nyo muna pahira ng cooking oil o kaya lagyan nyo siya ng butter. Yan, pahira nyo para hindi dumikit. Dito, mga kapudi, sa ating steamer, kailangan muna pakuluin yung tubig sa panyo ilagay yung ating mga puto. Ayan, natin mga puto butter. Yung hanap ka pala ng steamer. Yan, meron tayong 3 layer dyan na mura lang mga kapudi. Nasa 200 plus lang. Ano lang siya, maliit lang siya. Yan ang ating puto steamer. Ano yan? Nasa 200 plus lang yan. At pag ganito na mga ka-foodies, at pwede na natin lagyan ng cheese. Hindi ko pala ito inaurasan mga ka-foodie. Pag gumawa ako ng puto, hindi ko na inaurasan. Basta tansya-tansya ko lang kasi ko na, kabisado ko na. At tutusukin nyo yan mga ka-foodie. Pag wala na siyang basa-basa, it means niyan, luto na. Pero yan mga ka-foodie, alam kong luto na yan. Pag umalasa na yan siya, ayan, means niyan, luto na yan. Foodie, kung marami kang dyan. Marami kang carrots dyan, ayan, gawin mo ng puto para maiba. At ito, gamitin natin itong ating molder. Itong molder na ito mga ka-foodie, pwede yan sa sapin-sapin, sa patsinta, at saka sa, yung mga agar-agar. Yan. Tapos nilagyan ko na yan ng cheese mga ka-foodie ha. Ang maganda kasi nito kasi may design siya, nakakatuwa. Yan, kung mahilig ka sa puto dyan, gayahin mo to. Huwag kang magbawas ng sukat doon sa aking sukat para makuha mo itong ganito kalambot mga ka-foodie. Yan, yung ating texture ng ating puto. Ito kasi matagal ko na itong recipe na ito mga ka-foodie. Pero hindi ko yun ninegosyo ha, pang kain lang yan. O diba ang cute-cute pa? Ganito ang ating molder ginamit. Pwede nyo din ito lagyan ng kulay. Yan, ganito kalambot ang ating puto. O dyan, mahilig sa puto at gusto mong gumawa, gayahin mo ito na ito mga kapudi. Huwag ka lang magbawas at magdagdag muna ng sukat. Yan, mga ingredients. Sundin mo lang lahat yung sukat o ingredients para makuha mo itong ganito kalambot na puto. And kung wala kang carrots, okay lang yan. Tanggalin mo yung carrots. Pwede malunggay ilagay mo. So, hindi masyado kita yung carrots kasi ang tawag niyan against the light. Pero meron yung carrots